Akala ko pinapigil na ni BBM. Mapipigilan ba niya? Makikinig ba sa kanya yung Makabayan Block? Makabayan Block yung mag-file ng impeachment eh. Well, the thing is, kahit i-file yung impeachment, syempre ipa-file. Syempre, yung mga sinabihan niya, hindi boboto. Kasi sinabi na ng presidente na hindi eh. Ngayon, pag hindi siya sinunod ng... Actually, mas magandang matuloy yung impeachment. Pero alam mo sa totoo lang, yung kasi 'di ba, pinigilan ni Bongbong. Will ang question kasi diyan, will it really make a difference? Kasi for Bongbong, sa perspective ni Bongbong, oo, unimportant talaga si Inday sa kanya kasi presidente na siya eh. Sa perspective niya, okay na 'yun na sa akin, hindi na talaga importante si Inday, vice president siya, president ako. So tapos ang storya, wala nang issue. Pero sino ba ang mas may higit na interest para ma-impeach si Inday? Is it Bongbong or is it Martin? Andito na ang mga ibang nilalang, ayan, at nagsisimula ng dumami ang mga viewers natin at alam ko kakaiba yung oras namin ngayon. Pero sana maintindihan ninyo na importante na kasi na mag-catch up kung ano ang mga ganap. Kasi ang dami-daming ganap, ka-moisture, SAS. Ano naman, ka-moisture. Hello po sa mga ka-moisture, binabati ko po. Hi, ka-moisture! Moist pa ba kayo? Mga ka-moisture. Ano pa? Supple pa ba? Supple pa ba ang mga dyan? Ang pinaka-importante ngayong araw na ito ay nakapaghabilin na ba kayo? Ikaw ba, Joey, nakapaghabilin ka na? Nakapaghabilin na. Gusto ko sana yung pantapat dun sa kinausap mo na lahat ng supplier ng Coca-Cola. Ako po kasi, naghabilin na ako, no? Actually, yung habilin ko, preemptive strike. Kasi kay BP Sara kasi mahina to si BP Sara eh. Si BP Sara kasi retaliatory action. Retaliatory strike. Ako talaga preemptive strike. No? Yung preemptive strike ko. May kinausap na po ako. Pumunta po ako ng Colombia, ng Mexico, pati ng Myanmar at ng Golden Triangle dyan sa Southeast Asia na kung saan lahat ng may mga malalaking pagawaan ng Coca-Cola. Lahat ng may pabrika po ng cocaine. Kinausap ko na, sabi ko, wala akong pakialam sa negosyo. Sabi ko, wala akong pakialam sa negosyo nyo. Pero pag ang delivery ninyo ay papunta sa politiko sa Pilipinas, lagyan nyo ng cyanide. High-grade cyanide. Oo. Tinanong ako, Beck, tinanong ako, bakit ganyan? Gusto kasi nila akong tigihin. So, huwag kayong titigil. Hanggang unahan ko na sila. No? Basta pag yung cocaine, delivery papunta ng mga politiko ng Pilipinas, lagyan nyo ng cyanide. Pag isa-isang nagtumbahan yung mga politiko natin. Pag yung mga politikong nagko-cocaine, isang nagtumbahan. Ako lang po ang suspect, NBI, ako lang po ha. Pag may politikong nagko-cocaine, habang nagko-cocaine ay natumba, ako lang po yung suspect kasi kinausap ko na, nagabilin na ako. Ikaw, nagabilin ka na ba? Nagabiling na ako sa nanay ko. Sabi ko, pagka dinampot ako, pero hindi pa sa take. Kasi parang feeling ko hindi naman ganun ka-importante yung buhay ko para tagiin ako. So, naghabilin lang ako na kung sakaling masampi na, tapos ikukulong ako, nagsabi na ako sa nanay ko, na huwag kayong mag-alala na, paglabas ko, sexy na po ako ulit. Huwag kayong malungkot. Pag ako, kunwari, dinampot ako, tapos kinulong ako or for whatever reason. Kasi wala naman batas-batas dito eh. Batas-batas dito sa bayan na to, baka darating tayo sa punto na ipagkukulong nila yung mga taong kinaiinisan nila. So sabi ko sa nanay ko, Nay, pagka dumating yung punto na ikukulong nila, huwag kayong malungkot. Paglabas ko, kaibigan ko na lahat ng mga killer doon. Kaibigan ko na lahat ng mga killer doon. Sexy na ako, promise. Sexy na ako. Paglabas ko doon, sexy na ako. Ubos na ang taba ko, for sure. Basta ako yun ang ko na preemptive strike yung akin. Bahala na kayo, di ba? Bahala na kayo. Bahala na yung mga politikong nagko-cocaine at yung pamilya nila kung seseryosohin nila yung sinabi ko o hindi. Pero sinasabi ko lang, nagabilin na ako. So, NBI, pag may nagko-cocaine na politiko at pamilya nila at bigla na lang habang sumisingot ng gano'n, tapos bilang, pak! Sayang yun. Sabi ni Pandalito, lapit ka ng 50K, yung pangako mo na beach body na hulpik dyan. Yes, darating tayo dyan. Huwag kayong mag-alala. Ayun. Nakakaloka dahil this past few days, sobrang daming development eh. All out na si Sara, of course. And
Now, ni-report na din na they are really going to they are really cooking the impeachment Are of they Inday. cooking? Akala ko pinapigilan ni BBM. Mapipigilan ba niya? Makikinig ba sa kanya yung Makabayan Block? Makabayan Block yung mag-file ng impeachment eh. Well, the thing is, kahit i-file yung impeachment, syempre ipa-file. Syempre, yung mga sinabihan niya, hindi boboto. Kasi sinabi na ng presidente na hindi eh. Ngayon, pag hindi siya sinunod ng... Actually, mas magandang matuloy yung impeachment. Pero alam mo sa totoo lang, yung kasi 'di ba, pinigilan ni Bongbong. Will, ang question kasi diyan, will it really make a difference? Kasi for Bongbong, sa perspective ni Bongbong, unimportant talaga si Inday sa kanya kasi presidente na siya eh. Sa perspective niya, okay na 'yun na sa akin, hindi na talaga importante si Inday, vice president siya, president ako. So tapos ang storya, wala nang issue. Pero sino ba ang mas may higit na interest para ma-impeach si Inday? Is it Bongbong or is it Martin? And so, if Bongbong is going to say na, hindi, pipigilan ko yan, mapipigilan mo ba talaga? Ang may hawak ng House of Representatives, si Martin. Well, I think mapipigilan kasi sa kanila manggagaling yung pera. So, kung hindi nila bibigyan ng pera, mapipigilan. Hindi ba yung ang dami na nilang insertions. Wala pa bang hawak na pera si Martin? Hindi na naman insertion. Wala pa. Kasi nga, di ba, ang hinihingi niya, half ng Marcos estate. Sabi niya, dalawa actually package deal yun, kaya malaki. Papakulong niya si PRRD sa ICC and papakonvict to si... Anuhin nga natin yan? Barilin nga natin yung idea na yan. Okay, so, gaano kalaki yung interest ni Martin sa impeachment ni Inday? Gaano kalaki yung interest ni Bongbong sa impeachment ni Inday? Si Bongbong, malaking interest niya kasi nga, it's out in the open na ang massive corruption. So, it's just a matter of time. Kasi ngayon, mga Dutertista pala nagsasalita. It's just a matter of time. Ito naman si Alzi, hindi 3 trillion, half nga eh. 3 trillion yung kabubuan. So, ano yung half? Ano pa? Kalahati ng 1 trillion. Kalahati ng 3 trillion ay... Kalahati ng 3 trillion. So, 1.5 trillion. So, ayan. So, ngayon, so it's out in the open na. So, it's just a matter of time na kahit hindi Dutertista, lumabas na rin. Kasi out in the open eh, kasalanan rin to ni Anthony Taberna. Hindi ko naman sabi niyan. So, we might as well take your word for it. At sinabi mo, we can quote you on that. So, ngayon, it's just a matter of time. Ngayon, kaya importante sa kanya na matanggal siya. Pero syempre, hindi magkasundo ang mga forces. Sinong papalit ng vice president? Yun naman yan eh. Syempre, ang Yellow, invested sila dito. Pagkatapos ba naman ng creative input ni Risa Ontiveros ng Matrix? Walang pumansin ng Matrix niya. Napahanis talaga yung wala talaga pumansin ng Matrix niya. Alam mo, nanonood nung Senate inquiry, yung sinimulan niyang inquiry sa Pogo-Pogo Kinombot, wala pang 300. Ibig sabihin, nawala na ng interes ang tao. Kasi nga, mawala na talaga. Kasi halimbawa, si Alice Go, naging ending kay Alice Go? Biglang, all of a sudden, sumikat si Alice Go at nakisingpat siya na sa kanyang tao. Ginawa niyang star si Alice Go. In fact, sa TikTok may mga content creator nga doon na, Inday, kunin mo na si Alice Go na vice president. It's all your fault, Lisa. It's all your fault. Diyos me. Tapos ang daming views na million views yun. Million views yun sa TikTok. Di ba sinabi ko na nga sa inyo? Di ba sinabi ko na nga sa inyo noon pa, 2023 pa lang, sabi ko, masyadong mali sila dito. Dapat, ang ginawa nila mo, kung gusto talaga nila, kung ako sa strategies nila, sabihin sa akin, Sans, paano natin masisira si Inday? Ganyan, pagtatanungin ako. Ano naman to hypothetical? Ano naman natin itong confidential fund? Gaga ka ba? Masyadong maaga. Bigyan mo pa ng mas maraming confidential fund. Ganon. So parang, impress, wow, ang galing ni BP, ganyan. So, bibigyan mo siya ng tataasan pa namin ang kanyang CF. Gagawin mo, from 125, gagawin mo 500. Hanggang 2050,
budget ng 2016, 2015 ang hearing. 2015 is before the election. Well, actually, 2014, so ano na, ilang years ka na, 11, 12, 13, 14. So meron siyang 4 years worth of confidential fund. So paabot niyo ng bilyon para pagdating ng 2014, biglang, ay, naloka kami! Yung confidential fund, ginastos, ganyan, ng ganito, ganito. Ganon. Para, ilang, ano na lang, tatatak, wala na siyang panahong bumangon. Hindi niya wala na siyang panahong tumawag kay John Wick. True. Ganon. Kaso, ginawa ninyo, mga banks, binigyan nyo, confidential fund. Tapos mag-apply ng confidential fund ng 2023 for 24. Ibigyan nyo ulit yung confidential fund ng 2022. Sabi niya, ayoko na ng confidential fund. Ngayon, ang issue nyo na lang sa kanila, yung confidential fund ng December, bakla mapapagod ng tao. Actually, pagod na yung tao, na parang, ano ba yan, paulit-ulit. Ano to si Padrino Sisas pabalik? Di ba paulit-ulit. Wala na. Parang kay Alice Go, mas matindi nga yung kay Alice Go, meron pa kayong Chinese spy. Ano na nangyari dun sa Chinese spy ninyong angle? Story. Nawala na, di ba? Tapos, hindi ba? So, wala na siyang stale na. Ngayon, binawasan nyo pa yung pera ni Inday. Di ba sinabi nga siya, pagbabawasan nyo, dapat kung gusto nyo ilagay sa bitag ang isang politiko, lagyan nyo ng maraming pera. On optics level, they are doing it, they are doing it in a way that people, even those who are not very keen watcher of the political events, walang choice yung manonood kundi kasi gano'n naman yun ang nature ng Pilipino, makikisimpatize tayo doon sa underdog Ang ginawa nila, like yung kay Alice Go, dumating na yung punto na sobrang underdog na ni Alice Go. At kung saan yung simpatsya ng tao napunta na kay Alice Go. Talagang some are really rooting for her already. Ganyan. Dahil sa sobrang pang-akawawang binigay ninyo sa kanya at saka kay Casio at iba pa yung mga gusto nyong dikdikin dyan sa Senate inquiry ni Risa Ontiveros. Pagdating kay Inday, while hindi kayo binalikan ni Inday immediately, kasi hindi naman nagre-react si Inday immediately pero talagang kitang-kita ng mga tao yung panggigipit nyo kay Inday. Kitang-kita ng tao yung panggigipit nyo kay Inday. In fact, dumating pa nga sa punto na, ano ba naman yan, yung mga panggigipit kay Inday, talagang ang nag-iiyakan na at nag-aarayan na sa panggigipit sa kanya, yung mga supporters niya na bumoto sa kanya, na parang kailan ba lalaban yan si Inday, ganyan-ganyan. Tinanggalan nyo ng budget, tinaniman nyo ng confidential fund, inipit ninyo pati mga empleyado ni Inday. Tinanggalan nyo ng security, talagang tinapak-tapakan nyo talaga sa sa alabok. Talagang kinawawa at and then Inday being herself, na alam naman natin hindi talaga papaapi, you are really they are really making a hero in this narrative, and that is their big mistake pagdating doon sa optics level nitong mga nangyayari. Kasi they're really going to make a hero out of Inday sa lahat ng pambabalahura at pang-aaping ginagawa nila. Well, like for example, itong sinabi ni Inday, well, siguro yung mga matatanda hindi magugustuhan yun. Yung mga bagets. Di ba kaya nga yung John Wick Inday video viral sa TikTok. Viral ba? Viral ba yung sa TikTok? Viral yun, di ba? Oo, super viral. Ang dami na di ba? So, speaking of matatanda na hindi naiintindihan, merong article na nilabas ngayon, yung Inquirer, opinion article. So matanda siya. Ay. Pero gusto ko lang pakita. I'm not very sure of her credential. Maria Ceres Pidoyo. So I'm pretty sure kinuha ng Inquirer to, so malamang maganda yung credentials niya. Pero ito yung highlight ng opinion niya. At sobrang nakakaloka. Ayan. Sabi niya dito, a revenge from the grave, she called it, but what if she got killed in an earthquake or by a meteorite hurling from outer space, do ex machina, sabi niya. Yung sa article niya,
may mga sinabi siya dito na sobrang crass daw ng ginawa ni Inday, grabe daw yun. Ayan, Yeah. sabi niya, never in the political history of the Philippines have there been a behavioral display unbecoming of elected official occupying national leadership position, such as what we have witnessed in the recent days and not so distant past. So, Never? talagang Never. dinidikdik na si Inday na sobrang crass daw nung ginawa ni Inday. Ito si Maria Ceres Doyo, as in, ang tanda-tanda mo yan, ngayon ka lang nakakita ng ganyan? Mhm. Serious? Ano to? Ano to Pilipinas Garden of Eden? Tapos biglang si Inday yung sa tanas na akas, biglang sumulpot na lang bigla. Tignan niyo nga kami. Kita niyo yung mga ganyang hyperbolic statement na never in the history of the Philippines, never, emerald. Tapos kakagayin. Serious? She is, by the way, a journalist, an author. Well, ganun yung ganun yung nakalagay sa kanyang credentials. Ayan, feminist daw siya, journalist, activist, and ano ba? Pero wala ngang mag-aano sa inyo. Ang mag-aano sa inyo is yung mga pabebe. Ang mga Pilipino ayaw ng pabebe. Ganun lang kasi ayaw ng mga Pilipino ng pabebe, no? So yung ganyan, sabi niya, arrange from the word, she called it, but what if she got killed in an earthquake? Ang boba naman ito ni Doy. Correct. And yun yung nakaka-visit dito. Kasi parang yung intellectual elites natin, no? Yung kitang-kita kung gaano ka-detach yung kanilang pagsala doon sa mga pangyayari. Nasasabihin na, paano pag yung sa warning ni Inday, ganyan, paano? Yung they are making a hypothetical situation na hindi naman covered na sinasabi ni Inday. Lahat ng taga Mindanao dito, okay? Lahat ng mga Muslim dito, alam nyo at naiintindihan nyo. And even in Cordillera, no? Diyos ko po, usong-uso yan. Hindi lang to sa Mindanao, alam nyo ang concept ng rido. Excuse me, Joey, hindi na natin kailangan lumayo. Sa ordinaryong pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, naiintindihan nila yan. Hindi ba yung mga tipong babae, pag ikaw ng babae ka, puputulin ko utin mo. Di ba? Ganyan? Pag ikaw ng babae ka, puputulin ko yung utin mo. Kaya umayos ka. Pag ikaw nagsinungaling, sasampalin kita. Di ba? Pag ikaw, pag may yung mga tatay, pag ikaw may nangyari sa anak ko, tetigihin kita. Hindi yan sinasabi sa pang-araw-araw na buhay. Correct. Hindi yan sinasabi. Part of our vernacular, di ba? Part of our vernacular. Na pag ikaw, ginago mo ko, gagaguhin din kita. As simple as that. Hindi ba? Huwag nga kayong, ito kasi mga to, pa-virgin na pokpok. Diyos ko din, tanda-tanda mo na. And you know, ako, I really have to bring the concept of rido, no? Kasi, ito yung sanhi ng mga conflicts sa Pilipinas. Yung mga matatagal na conflict, isa ito sa mga sanhi ng conflict sa Pilipinas. So, basically, doon sa statement ni Inday, no? Doon sa statement ni Inday, ang sinasabi niya doon, ayaw nating makarating doon sa ganong sitwasyon. Kasi, Diyos ko po naman, as a journalist, Miss Doyo, no? Dapat na journal mo yan. Meron ka pang mga trabaho sa Cordillera. Dapat naiintindihan mo kung ano yung ibig sabihin ng rido. Dapat naiintindihan mo yung mga decades and decades na away ng mga clan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas dahil sa konsepto ng rido. Hindi yan natatapos. So ngayon, yung sinasabi nga ni Inday, yung sinasabi na yun ni Inday na sitwasyon na yun, prevent mo yun. Ayaw mo mangyari yan, i-prevent mo yan. And this is something that you can deny. This is something that you can't deny. Merong ganyan. At nangyayari yan. Sandali so you lang. cannot just ilang beses nang si Inday, hindi naman yun as if ginagawa lang niya na story. Mayor pa lang siya, may pagtatangka na sa buhay niya. Ang masasabi ko lang diyan, hindi kayo gets. Siguro yung mga pa-virgin pokpok, yan ang sasakay sa inyo. Pero ang mga ordinaryong Pilipino, alam nila yan. Ang tingin nila kay Inday ngayon, ang tapang ng babaeng to Di ba? Tapang ng babaeng to Palaban. Yan ang makikita nila, palaban wow. Ano na siya. Kayo naman, para naman, ano mas tingin sa Pilipino, hindi nila alam ang nangyayari sa Pilipinas. True. At yung tapang niya, ilang beses niyang pinakita, wala talagang atrasan. Yung una pa lang na kinawawa yung kanyang tao, yung kanyang chief of staff ni si Attorney Zuleika Lopez,
sinugod niya yung House of Representative. At talaga nag-gimbal naman talaga ang House of Representatives. And I think that throwing them off, no? Yung hindi kasi nila akalain na susugurin sila ni Inday doon at Napapakain niya. matutulog si Inday sa House of Representatives. 'Di ba? I mean, sinong taong matapang na alam mo yung kalaban mo, yung HOR, doon ka pumunta, kumain, natulog sa bahay nila? Ito lang yan yung mga dito, mga manginginom, napag-usapan niyo na ba to sa inuman, itong sinabi ni Inday? Magpakit nga na tayo. Yung mga totoo lang na may mga usapan ang naganap sa inuman, sa hapagkainan. Lalo na sa inuman. Akit kayo para ikwento yung pag-usapan ninyo sa inyong inuman. Napag-usapan, I'm pretty sure napag-usapan na to. Di ba? Ano ang lumabas sa usapan ninyo? Di ba? Ano lang tayo, wag tayong magplastikan. Ano ang lumabas sa usapan ninyo sa inuman nung pinag-uusapan niyo tong Emerald na kaganapan? Hindi ba? Ayan, correct. Diba, wala na nga siyang pakialam. Sabi niya, sabi ni Inday, wala na siyang pakialam. I don't give a fuck about being a president. Sinabi niya na yan. Sinabi niya na ngayon na kayo nakakita ng isang IDJAF. I don't give a fuck. Tinuloy niya. Inilaban niya. Ngayon, nung pinalagan, a revenge from the grave, she called it. But what if she got killed in an earthquake? Ang labo mo naman. Alam mo, Maria Ceres Doyo, ang nagbabasa lang sa Inquirer, mga pa-virgin pokpok. Ang mga ordinary Pilipino, ang binabasa nila, yung mga tabloid, at sa tabloid, punong-puno ng ganyan. Na, pag may ginawa ka sa pamilya ko, may ginawa ka sa akin, lintik lang ang walang ganti. Yaan ang mentality ng ordinaryong karaniwang Pilipino. Mata lang ang walang latay. Yaan ang kanilang mentality. Okay? Diba? Kaya nga tayo merong lintik lang ang walang ganti. Bakit tayo magkakaroon ng idiom na lintik lang ang walang ganti? Because it is ingrained sa mga Pilipino in our history and maybe in our culture na hindi kita wag mo kong susubukan. Dahil pag ginawa mo to, lagot ka. Ganon ang mga Pilipino. Correct. Tapos sasabihin nyo na, hindi ganyan ang mga Pilipino. Hindi nyo kilala ang mga Pilipino. Correct. And ito yung mga instances na nararamdaman talaga ng mga tao na kayo kasing mga putang ina nyo, you don't represent us, hindi nyo kami kilala. Hindi nyo kami kilalang magsalita, hindi nyo kami kilalang magalit, hindi nyo kilala ang Pilipinong magmahal. Ganun lang kasimple. And I think it's the problem of yung ito kasing itong mga elites natin, when they reach certain level of status sa kanilang buhay-buhay, they also feel entitled that whatever they say should be listened to because that's the correct one. And you cannot question them. May mga ganyang may ganyang pag-uugali yung mga natin yung iba nating mga intellectual elites Ayan. Well, ako naranasan ko rin sa intellectual elites, no? Like, alam mo naman, di ba, I think naman, ikaw, Joey, nasubaybayan mo naman ako kahit papano, no? Na since 2016, na how intellectual elites, like, minamaliit yung pinag-aralan ko. Yung kahit correct. Parang feeling nila na, di ba? And the problem with them, this is the problem with them, they cannot, they don't, parang Joe Rogan. But a lot of people who don't like Joe Rogan doesn't yet recognize that Joe Rogan is a public intellectual. He's actually shaping public opinion and he's actually has something to say well, no? Ngayon, itong mga intellectual elite, hindi kasi you're not one of us. And that is true. Ganyan ang intellectual elite sa Pilipinas. If you're not one of them, hindi ka nila kabarkada, hindi ka below sa circle nila, hindi ka nila bet. So, hindi ka intellectual, sila lang. Di ba? Kaya ako sabihin ko na, kayo nga intellectual, bakit? Meron ba kayong 42 million? Meron ba kayong 42 million views in 1 month? Correct. May nakikinig ba sa inyo? Isa lang ibig sabihin nun, no? Na people are not listening to you, they're not interested in what you have to say. That's why they're not following you. Kung hindi ka nga ito pinakita ni Joey. Hindi mo pa malalam. Parang hindi ata ito lalabas sa eksena, di ba? Yung na, inspirer ka, traditional media. Hindi naman
hindi na naman ganyan ang eksena ngayon, Mm. ang eksena na ngayon, social media, hindi ba? Eh, Mm. Mm. Diba hindi ay, may mga nahulog ako mga bagay. So, ang eksena na ngayon itong mga intellectual elite, they are pero kasing kasabihan, no, we have to seek truth from facts. It's a very Chinese way of thinking. Ibig sabihin, mag-umpisa ka sa reality. Ano ba ang reality ng buhay ng mga ng mga audience mo? Okay? Kung ikaw intellectual ka, may natutunan ka ganito, you have to adapt that to the reality of your audience. Mm. Kaya wala kayong malaking following because yung mga pinagsasasabi ninyo, may sense nga, but it is not adjusted to the reality of your audience. Siguro audience nyo, yung mga kamadyungan ninyo, no? Ba't ka pa nagsulat? Tinext mo na lang sana sila. Kayo lang rin naman na nagbabasa ng sayang space sa dyaryo. Diba? Nagsulat ka pa. Yung mga kamadyungan mo lang din naman, yung mga ka-NGO mo, NGO yan. Ka-NGO mo lang din naman yung kausap mo. O di i-text mo na lang, mag-email mo na lang, parang tapos na. Pero if you are addressing the masses, you have to know the reality. If you don't know the reality, paano ka makakakonect sa kanila? How would you impart your knowledge to them? Hindi mo ito maangkop sa realidad ng kanilang buhay. Hindi po pwede yung ganon. That is the purpose of education. Hindi ba? The purpose of education, if writing is a form of education, is to actually make people understand something in relation to their everyday lives. Hindi na nagawa yan, mawawala. How many of you still remember algebra? True. How many of you still remember algebra? Parang mas tumatak pa nga sa utak ninyo yung mga pinag-aralan nyo sa home economics. Di ba? That is the same principle. Hindi ba? Kaya nga itong mga magagaling na mga science communicators, alam mo si Neil Tyson Grayson ba yung pangalan? Ano to? Neil Tyson Emerald. Yung magagaling na mga physicists na public communicator, ang galing. Kasi nire-relate nila sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Can you imagine si Neil Tyson Grayson, ini-explain niya yung quantum entanglement using the concept of soulmate. So parang, ikaw naintindihan mo yung soulmate. Di ba? Ang ichika lang niya, yung quantum entanglement na which is very using high level math. Hindi mo maintindihan. So in-explain niya using soulmate, pero that's not it. Pero it's a way for people to actually understand the concept. No? Ngayon, yung sasabihin mo na, never in the life, never we have seen this in our history. Emerald. Ano to, Garden of Eden, ang Pilipinas? Walang correct. O sa Batute, device not connected ka, hindi kita ma-add. Asan yung mga umakyat kanina? Ba't kayo bumaba? Ayun. Device not connected ka, hindi ka makakonect. Ayun. So yun. Anyway, yun ako I've been very very consistent in saying that na for me ang tunay na ang intellectual na may silbi ay yung intellectual na dinadamay yung isipan ng publiko para tumalino din. Ganon. Para tumalino din. Ngayon, kung kunwari ikaw ang talino mo at hindi mo kayang i-share yung katalinuhan mo sa madla in such a way na maiaangat mo yung diskurso doon sa into a more intelligent exchange of ideas. Ba't ka namin kailangan? 'Di ba? Ba't ka namin kailangan? Kung di mo naman pala kayang gawin, ba't ka namin kailangan, 'di ba? Sige, mag-office ka na lang, huwag ka na lang magsalita publicly. 'Di ba? Kasi wala naman kayong intention i-share yung talino ninyo O edi, huwag ka na magsalita publicly. Ayun na nga, na ako, I don't want to use mga motherhood statements. I cringe, no? Kailangan talaga is, I want to be frank with you. Ganyan dapat. Let's be frank with each other. No? Let's be frank with each other. Huwag tayong magbulahan, huwag tayong,
Matatanda na tayo dito pareho, no? Lahat tayo dito nakahawak na ng titi, nakadila na ng kita yung iba dyan. Bakit na tayo magpapa-virgin? True. Kasi Ayan. nyo, this is not a time na magpabebe, mag-declamation piece na para kang nasa grade 5 na Mm. democracy is emerald. Pang grade 5 yan eh. Mm. Pang grade 5 yan eh. Di ba? Lahat tayo dito matatanda na. Alam na natin ang takbo ng buhay. Alam na natin ang buhay ay hindi ito isang alam natin na ang buhay ay parang isang kiyapo. Maingay, magulo, mainit. Mag-ingat ka, baka ikaw ay maraming, ano yun sa pelikula yun, di ba? Di ba? Oh. Ayun, pag ganyan ang totoong buhay, huwag kang mag-hypa-hypa-luting. Huwag kang magaganyan, iyan ang totoong buhay. Hindi na tayo grade 5 na nagre-recite ng declamation piece para sa sa sibika at kultura. At para sa balarilang pang Pilipino. At para sa speech class. Hindi po ito speech class. This is a reality which has a lot of gray areas. Correct. And if you do not address those gray areas in whatever you're saying in public, baklat, the one who's addressing it will be the winner. Alam nyo na. True. Sabi ni Paige, go. Ayan. Sabi ni Paige, hello, Sas and Joey, just had the courage to listen to you both today. It's so stressful what's going on in the Philippines and I can't stand it. Alam niyo, dapat matuwa nga po kayo sa mga developments. Ayan. Kasi, lahat ngayon sila, di ba nagpaplano na sila mag-file ng impeachment. Yun yung yun yung latest na report ng after nung ni Taberna na pipigilan, hini-encourage daw ni BBM na wag mag-file ng impeachment sa Senate. Ay nagkaroon naman ng press release ang Makabayan Bloc na hindi, magpa-file sila ng impeachment, ganyan. Etong impeachment na to, ito na yung ito na yung last card nila eh. After ng impeachment, ano pa bang iba nilang tricks? Pag hindi nila na-impeach si Inday, what's gonna happen? Diba? So, sa totoo lang po, what doesn't kill you make you stronger. Yeah. What doesn't kill you make you stronger. Ano bang card nila after? Diba, Sas? Ano bang tingin mong gagawin nila after nitong impeachment proceedings na to? What else? ICC. Pero malayo yan. Malabo. Gusto nila i-dawit si Inday dun sa ICC. Hindi nga siya dawit dun eh. Alam mo, pero dun sa original, isinama siya. So alam mo na kung ano mga balak nila. Kaya nga si Trillanes ang mamadali. Na i-impeach nyo yan. Tapos ngayon, nagpapasahan na sila. Di ba nagpapasahan na sila kay Inday? Sabi ng NBI, ombudsman. Sabi ng DOJ, ombudsman lang daw pwede makapag-suspend kay Inday. Sabi ng ombudsman, wala naman kayo imbestiga doon sa ginawa ni Inday. Wala na kayo. So ngayon, ano pa? Wala kayong hawak kay Inday. Do you know what? Pati yung pag-withdraw ng pera, pinatulan ninyo. Nasa inyo na ang kapangyarihan ng buwan, ng mga bituin at ng araw. Nasa inyo na lahat. Hindi man lang kayo nakasilip kung totoong magnanakaw si Inday, hindi nyo man lang nasilip ang kanyang bank account, ang kanyang properties, kung ano itong mga properties na ito. May utang pa nga sa kanila yung isa dyan sa mga... Naningil pa nga ng utang na 9 million. Jose, ano may i-share mo? Ano ba to? Kwentong inuman to ha? Kwentong inuman. Hello, Jose Batute. Hello, Ma'am Joey. Ay, ano ka? Mahina ang sound mo, Jose Batute. Sige na po. Ayan, lapit ka sa mic. Yan po, dinig na po. Mahina ka din. Yan po, dinig na po. Ayan, dinig ka na. Okay, go, Jose Batute. Opo, magandang umaga po sa inyo dyan sa Pilipinas. By the way, nandito po pala ako sa sa Edmonton, Canada. Sa amin po dito, although di ko kasi ako umiinom, napapagkwento lang namin yung nangyayari sa Pilipinas during break time namin. So, aware naman po kami sa nangyayari dyan. At yung nga po, may share ko lang po yung mga kinasasama din ng loob ko, lalo na dyan sa Quadcom hearing na yan. Kung matatanda, kung napanood ko kasi yung yung interpellation po nung Quadcom regarding po doon sa AMLAC representative ba yun? Na inamin po niya na hindi po galing sa kanila yung pinakita ni itong si Sundalong Kanin. Pero wala silang ginawang effort man lang na i-contempt tao dahil kitang-kita naman nagsinungaling eh. Di po ba? Parang
talagang pinapakita nila pagiging bias nila. Tapos ito naman si Akop na kala mo kagaling-galing din, talagang parang porsigido pa siya na on public na naman bakit di nyo pa imbestigahan ito? Parang it doesn't make sense Parang nakakainit lang ng ulo tapos itong wala namang kasalanan na evasive Hindi daw. nila kasi pwedeng aminin na galing sa kanila yun kasi mahu-hold liable sila dun eh. Opo. Talagang nag-init lang talaga yung ulo ko doon. Kumbaga talagang unfair talaga yung ginagawa nila diyan na tapos yung nga pong abogado ni BP na anong magagawa nila kung talagang di alam ng tao? Ba't pipilitin nila, pipigain nila? Sasabihin evasive? Porque ba pag hindi ba alam, ibig sabihin evasive na kagad 'yon. Yun lang po, talagang nakikisimpatya po ako kay Madam Vice President na talagang sana po samahan siya ng Panginoon na sana siya na po yung susunod na magiging presidente ng bansa. Talagang nakakapikon na po talaga yung ginagawa nitong bangag na presidente natin. Sir Jose, may tanong ako sa'yo. Sige po, Ma'am Sas. Ikaw, alam mo may threat sa buhay ng pamilya mo. Anong gagawin mo? Ay, syempre, gagawa ko ng paraan para maprotektahan ko yung pamilya ko in a manner na kagaya ng ginawa ni BP Sara. Sige, subukan yung kantin yung pamilya ko. Subukan din natin kung ano mangyayari sa inyo. Parang ganun din po. Di ba? Ano to normal to sa mga natural reaction. Opo, natural reaction. Tama po, yung natural reaction. Ba, all hell breaks loose. Subukan nyo lang. Oo, di ba? Opo. May kasabi nga tayo, lintik lang ang walang ganti. Correct. Hindi mo mabubuo yan kung hindi yan part ng natin ng pag-iisip ng Pilipino di ba? Opo, tama po. Talagang po, yung nga po, last year lang nga po ako umuwi sa Pilipinas, nakita ko po yung mga proyektong ginawa po ng dating Pangulo. Talagang nagpapasalamat ako regarding po dun sa yung Skyway extension kasi po kami, taga Batangas po kami. Madalas po pumupunta po kami ng ng North Luzon, papuntang Pangasinan, Tarlac, ganyan po. Ang laking bagay po yung Skyway na ginawa po nung panahon ni President Duterte po. Talagang ang laking alwan. Tapos nung naupo na tong si Bangag, wala na tayong nababalitaan na mga ganong klaseng project. Yung iba nga, lalo na sa Mindanao, balita ko, pinatigil po yata. Kaya nakakalungkot lang po isipin na bakit nakakaganito po ang bansa po natin. Yun lang po, Ma'am Joey, at salamat po, Ma'am Sas, at nakaakit po ako dito sa program po niyo. Welcome. Anong oras na po dyan? Dito po sa Edmonton, 1:23 a.m. Advance po kayo. Okay, madaling araw. Okay. Opo, advance. Panggabi po, graveyard shift po kasi ako dito sa amin. At basta kada break time, talagang ang usapan, EDSA for na ba? Puro excited yung mga kababayang mga Pilipino rito sa namin, sa trabaho namin. Talagang gusto nga namin matuloy na EDSA for na yan. Yun po laging topic namin kada break time. Kaya pasensya na po kasi ang inaano ni Ma'am Sas kanina, yung mga tungkol sa inuman, pasensya na po. Parang same principle din. Kumbaga hindi naman na napapakwentuhan namin pag break time po namin. Sige po, Ma'am Joey, maraming salamat po. Back to work na po ako. Salamat po. Thank you, Jose Batute. Maraming salamat. Ayun, okay. Natural reaction yan parang kahit sino ka magtanong, di ba? Kahit sino ka magtanong, kahit kanino ka kahit sinong Pilipino ang malagay doon sa ganung sitwasyon, ang immediate reaction mo sige, kantiin niyo ako, let's see what I can do, di ba? Tingnan natin kung ano yung kaya kong gawin, ganyan. Ayun. And I think ngayon nakikita na nila kung gaano ka obvious na kinakabahan sila at natatakot sila sa mga maaaring gawin ni Sari. Pagkatapos nagsalita pa si PRRD na kaya ng anak ko yan. Diba? Si Inday, naka-experience na ng terorista kalaban niya nung mayor yan Terorista at komunista. Ganun na yung ganun na yung level ng mga conflicts na kinakaharap ni Inday. Mayor pa lang siya noon. Ngayon, itong mga ginagawa nila kay Inday, na patuloy na panggigipit kay Inday, kinakasuhan siya, tinatanggalan siya ng budget, ginigipit yung mga tao niya. And by the way, ko na lang sa inyo, imamarites ko na lang rin sa inyo. Bago nila ipitin yung mga tao ni Inday, di ba si Inday meron niyang statement na, ako yung tipo ng tao na hindi nakikipag-negotiate. Na hindi siya nakikipag-negotiate. Ayan. Ang chismis sa kaparangan ay, kaya nasabi ni Inday na hindi siya nakikipag-negotiate dahil gusto na raw pala sa kanyang makipag-negotiate ng House of Representatives. Merong gusto sa kanya, meron silang gustong compromise na ma-reach para, sige, hindi natin iipitin ng mga tao mo, pero ganito. Yun.
And si Inday, at alam naman to ng mga nakaranas ng leadership ni Inday sa Davao, at yung mga taong kilala si Inday, hindi naman talaga ganyan yan eh. Hindi nakikipag-negotiate yan eh. And I think because of that, yan tinuloy-tuloy nila yung, kasi iniisip siguro nila na, hindi mo matitiis kapag katao mo na yung ginipit-gipit namin, ganyan. Kasi syempre, i-hate ka ng mga tao mo, ganyan, and things like that, yun. But Inday is able to manage it. At talagang yung mga ganyang klaseng sitwasyon, dadalhin talaga to ni Inday, at sinabi naman niya, hindi ko palalampasin to. Di ba sinabi niya yun? Ako kasi yung tao na hindi nababayaran, at itong ginawa ninyo, hindi ko palalampasin to. Sa totoo lang, makita nyo naman, yung mga tao ni Inday, talagang they feel really safe kapag alam nila na hindi sila iiwanan ni Inday. Ganon. So, tingnan natin. Ako sa totoo lang, yung iba natatakot sa nangyayari ngayon. Nandun na tayo sa papunta na tayo dun sa edge eh. And this may spark some significant changes na that we may need moving forward. So wag po kayong wag po kayong magalit, wag po kayong tingnan po ninyo ito ng may enthusiasm itong mga nangyayari. Kasi pagkakataon natin to para makamit ang mga posibleng pagbabago na gusto natin para sa bansa. So wag niyo pong pahirapan yung sarili niyo at yung damdamin ninyo sa mga nagaganap ngayon. Manood lang kayo, tingnan natin at gawin natin ang tama. Yan, ganon. Para hindi masaktan yung damdamin ninyo. Ayan. Paduano Bulastog, ano ka po? Device not connected ka. Kaya hindi kita maiakyat. Ayan. Hello, Lisa Aranetang Marcos. Hello. Hello. Good afternoon po. Good afternoon. So, yun lang. Share ko lang po yung mga kakamping. Nakakatawa sila ngayon. Parang pinapalabas nila na sila ang hero, sila ang yung nag-expose na we warn you, sinabihan na namin, binalaan kayo, hindi kayo nakikinig. So ipalabas natin ganun nga, hindi kami nakikinig, pero Uniteam is a strategic partnership. Kasi sabi nila na ganito si Marcos ganito. So okay, given the fact na tumakbo si Sara, so we have a plan B. Ito na nga yung plan B. Ito na yun. So hindi nila nakikita na may strategiya ang Uniteam. Kaya nagkaganon. So, binigyan ng pagkakataon ng mga Marcos pero sinayang. At isa pa, ang kakamping, pinapalabas nila na we have a better option. You chose something weird. You chose something bad. Ganun, parang ganun na mga na idea. Pero, yun bang yung Lisa Aranetang, yung isang di bang pink si Kanindian, di ba yung sabi niya na hinahanap nyo kami, ba't nyo kami hinahanap? Samantalang nung eleksyon, sinabi namin nga, ganito, yung nag-aano talaga sila na, come on. Sinabi naman namin sa inyo, ganyan yan, magnanakaw yan, mamamatay tao yan, pagkatapos ngayon, ngayon, hahanap-hanapin nyo kami, sabi niya, ganon. Oo nga. So, kanila. Ha? Hindi mo naghahanap sa kanila. Siguro, baka dun sa comment section nila, baka pinupupog sila na, asan kayo ngayon? Nakala ko ba, galit kayo sa mga Marcos? Baka nagre-react siya dun sa ganong mga chenes, gano'n. Well, so sabi nila, parang, kayo yung nag-ano sa amin kayo yung sinabihan namin kayo, ganyan, pagkatapos ngayon, hahanap-hanapin nyo kami ngayon sa laban na to, gano'n. Hahanap-hanapin nyo laban dito sa mga Marcos na to. Alam nyo, kayo may kasalanan din yan, mga kakamping. Dahil kayo, ang ginawa ninyo, hindi nyo hiniwalay ang puti sa decolor nung panahon ni Duterte. Akala nyo lahat noon ay pro-Marcos. So, anong ginawa nyo sa mga DDS vloggers? Binalahura nyo kaming lahat. Hindi naman kami mga loyalista eh. Ilan lang ang loyalista sa amin. Ba't hindi nyo kami kausapin? Hindi ba? Hindi kami kinausap. Uy, ano naman, maayos naman yung magpapaano naman kami ng governance, ganyan. Anong ginawa niyo? Inaway niyo lahat. Wala kayong kakampi. Wala kakampi. Diba? Kayo lang. Hindi kayo nag-diversify, hindi ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, patapusin muna natin si Kuya. Go Lisa Aranetang Marcos. Yun nga, thank you, Mrs. Aritangang Marcos. Yun nga, thank you, Mrs. Time. Yun nga, yung pinanalo namin is isang kakamping in disguise. Lahat ng mga plataforma ni Lenny noon, ginagawa niya ngayon. Kaya kayo tahimik. Tangina ninyo. Sorry kung pwede yun. Pero mga tanga talaga itong mga kakamping. Akala nila hindi namin napapansin na ang ayuda
unang plataporma ni Lenny, ayuda o ginagawa ni Marcos. 'Di ba? Oo. Foreign ang gusto niya be like Ukraine. 'Yun yung plataporma niya. Anong ginagawa ni Marcos? Be like Ukraine. Be like Ukraine. Iyon ang mga platapormang iniwasan namin, kaya pinili namin sa BBM kasi yun ang sabi niya, hindi tayo magiging gano'n. Ginagawa niya tanga kayo. Kakamping ang namumuno ngayon. Don't make that narrative na BBM ay yung Marcos kasi iba yung platform niyang ibinibigay, yung binibitawan niya nung election. We want unity and continuity. Yun ang sabi nila dati. Pero ano ginawa nila? Nag-traitor sila. Tama. Given the fact, liar si Marcos, tama kayo doon. Pero don't blame us for the platforms that was being implemented that is coming actually from you. Tangina ninyo, mga kakamping puta kayo. Kayo ang namumuno ngayon. Huwag nyo kaming gaguhin. Kinantot nyo si Marcos, kinantot nyo. Kaya pinalabas si Dilima, pinalabas. Gago kayo. Patapos ng term ni Duterte, anong natanggap niyang approval and trust rating? Hindi kayo nagbasa ng nararamdaman ng tao. Karamihan sa mga tao ngayon ay mga OFW. Sa mga Pilipino, OFW, nakikita nila gaano ka-efficient ang service, gaano ka galing ang infrastructure ng ibang bansa. Gusto nila i-apply dito sa Pilipinas na ginagawa ni Duterte. He's trying hard. Kaya maraming infrastructure projects. Peace and order. Iyon ang gusto namin. Ayaw namin ng ayuda. Ayaw ng Pilipino ng ayuda kasi anong tingin nyo sa amin? Tanga na, gano'n na talaga? Kabalakura, gano'n nakababa ang tingin nyo sa amin? Gago kayong kakamping kayo. Hindi kayo you don't grasp the wants of the society. Ang tingin nyo kasi, kayo ang marunong, kayo ang magaling. Dahil sa igong ito, natatabunan niyo yung perception ng society. Hindi kayo nakikinig kasi ang gusto nyo lang. Dahil sa ego nila, it distracts us in attacking the real problem, di ba? Exactly. You're making it blind. Parang nagba-blindfold kayo. So, ang yung blindfold nyo is in yung ego nyo dahil you are more educated, you are PhD, you are like this, you are educated in Harvard kasi inibatan si Lenny sa ganito, ganyan. Kasi we are the standard of the government. No, fuck you. Stop it. We don't bullshit the Filipino people. We are smart enough to know what we want. And this is not the way we want it to be at the first place. Kasi nabudo lang kami kasi yun ang plataforma. Inday signed with the platform. Pero doon nagsimula sa putang inang Martin Romualdez na nakipag-meeting kay kanino? Franz Castro at sa mga Makabayan Bloc. That is the signal where this all bullshit happened. Huwag nyo kaming gaguhin mga kakamping. Ilan sa inyo komunista. Butang ina ninyo, huwag nyo kaming gaguhin. At isa pa, yung si Bongbong Marcos, makinig ka Bongbong Marcos. I know you don't want to listen to us anymore kasi feeling ka na parang ganun ka na rin. Nabablindfold ka na ng ego mo kasi kala mo magaling ka Tangina mo. Days ago, nagsabi si Browner na, ano sabi ni Browner? Mag-resign ang mga military officials kapag gusto nila ipakita ang political stand nila. O anong nangyari ngayon? Diba? Parang natakot ang admin. Nagpalabas ng propaganda na, let's stop these guys. Pero yun talaga yung message niya. Pero palabas siya na siya ang hero. So yun ang ginawa nila. Pero ang main idea doon, pinahinto niya kasi may naririnig kami dito sa mga commands ng military commands na isang impeachment complaint lang laban kay VP. At ito ay kinantot ng House of Representatives. These military officials will withdraw support of BBM's presidency. Tingnan na lang natin yun kung mangyayari yun. Tingnan na lang natin yun kung ganun nga ang There are so many pieces in this in this chess game. So, tingnan natin kung ganun nga ang keme, kung may sana nga may mag-react diyan kung ganun ang. Natakot sila. Yun kasi ang signal Yun. Pinahinto na kasi you're at the rurok na tagumpay kasi lahat na kontrolado nilang media Pero natakot sila.
Yung question ni Jenny De Leon, Ma'am Joey Masas, please enlighten me, ano po ang galit ni Christian Esguerra at Rolando Llamas sa mga Duterte? Kasi sobrang batiko sila sa Duterte. Kahit kakampik sila, sobrang sinasabi nila sa mga Duterte. Ano ba? Eh, Tanungin niyo kalaban po sila. Kalawin mo sila. Christian Hindi Esguerra. namin alam, hindi namin sila kaibigan. Christian Esguerra is from ABS-CBN. Oh, syempre meron niyang Axe to grind. Axe to grind. Si Rolando Llamas, ang napapabalitang naging jowa ni Risa Ontiveros. Di ba ano nga yan? Pinoy. Kaya siya sobrang galit dahil nga na-wipe out sila. Ganun lang kasimple yun. Ano ba? Bakit ba kayo magtataka na si Christian Esguerra at si Rolando Llamas anti-Duterte? Kalaban nga nila sa politika. Maloka ka kung minahal niya nila. Ganun lang yun. Kalaban sa politika, hindi, babatikusin nila. As simple as that. Yun naman ang job nila eh. Job nila is bumatikos para bumumina ang support kay Duterte at lumakas sa kanila. Ganun lang yun. Si Rolando Llamas ay Akbayan. Akbayan party list. Oh. And, ayun na nga, na wala ka na magagawa dyan. Talagang babatikusin nila si Duterte. As simple as that. Diba? Ayun na nga ang buhay-buhay. Next.